Sinabi ni ABS-CBN News anchor Julius Babaw na pagiging patas ang kailangan sa pagbabalita at hindi kailangan. Ito sinabi niya. Gusto ko lang linawin sa mga kabataan na ang mga journalist ay hindi PR practitioner. Wag nga kami? Sus! Trabaho namin maging patas sa pagbabalita. Oo nga, trabaho nyo nga. Hindi nyo nga ginagawa eh. Pero hindi namin obligasyon magpaligaya ng taong binabalita namin. Hindi nyo nga obligasyon na magpaligaya ng binabalita ninyo, pero obligasyon nyo na ibigay ang panig ng binabalita ninyo o alamin man lang yung panig ng binabalita ninyo. Yan yung hindi nyo ginagawa eh. Diba ano ginawa ninyo? In-splice nyo yung kay Garin. Ano pa? Kay Marcoleta, hindi nyo muna hiningi yung panig. Basta nyo na lang sinabi na co-author siya ng ganitong franchise na hindi naman pala. O anong tawag mo doon? Tsaka nyo na lang babawiin. Sabi nung boss nyo. O sige po, klaklaruhin na namin to. Tapos na! Naibalita nyo na! Naikalat nyo na mga fake news! Kung kailan nyo na naikalat, tsaka nyo pa sasabihin, ayusin namin to. O, di ikaw Mr. Babaw, ikaw mismo sumasalungat dun sa boss mo. Hindi nga, tama ka naman eh. Hindi nyo naman trabaho na bigyan ng mapaligaya yung mga binabalita ninyo. Pero trabaho ninyo, alamin nyo muna yung sinasabi. 2 sides muna bago i-report. Ang ginagawa ninyo, nire-report nyo muna tsaka nyo inaalam. So nasira na kagad yung tao bago nyo pa aalamin. Anak kayo ng tutsa, oo. Pasensya na ha. Medyo mainit to ulo natin kasi itong mga media napaka Dali lang ha. Titingnan muna natin. Wait lang. Kung nyo pa aalamin. Ayan ha. Ayan. Alam nyo kaya ako medyo nabibuisit ha. Yung si Jing Reyes pa, di ba tama? Yung we are not perfect. Alam nyo ba kung bakit mataas ang pagtingin dapat sa mga media? Sa totoo lang ako hindi ako media. Ako po ay stand-up comedian. Stand-up comedian. Ay, taray, may bagong Hindi ako media. Pero yung mga media ay kaya nga siya tinawag na fourth state. Ibig sabihin ng fourth state, di ba? Kasi nga merong yung tatlo. Yung ating hinahati, yung executive, legislative, at saka yung judiciary. Kaya sila tinatawag na fourth state. Tinanong ko ito saan nag-research ako, tinanong ko sa mga tao, bakit ba fourth state? Bakit ba fourth state? So, ang dahilan nun, dahil yun daw ay halos kapantay niya ito. Ganun yun. Kapantay niya yung 3 branches ng gobyerno. Ito ay nagsimula noon na parang sinabi ito noong sa Amerika. Tapos tayo naman, siyempre, lahat ng gawin ng Amerika, ginagaya natin. So, ina-adapt natin yan. Ibig sabihin lamang po nun, napakakapangyarihan nitong media. Kaya nga ang tinatawag sa kanila, kingmaker, yung mga ganyan. Alam mo yung sinabi ni Remulla kay Katigbak, di ba, powerful ba kayo, ganito, ganyan. Anong sagot ni Katigbak? Ang sagot niya, parang no your honor, kung powerful kami will not be here asking for franchise. Alam mo ako, sana sinagot ni Remulla yun. Sa totoo lang, sana sinagot niya. Oo nga, nangihingi kayo ng franchise pero kayo pang mayayabang. Kung hindi kayo powerful, hindi kayo magiging mayabang Sa totoo lang. Sana sinagot niya ng ganun. Kasi every time after ng hearing, lahat ng mga reporter nila, lahat ng artista nila titira sa Twitter. I-report, sisiraan yung mga congressman. Sunod-sunod yun. Lahat ng propaganda doon sa mga congressman na bumanat sa ABS, talagang binabanatan, sinisiraan. Nagkataon lang na may fifth state. Yun. Kala nyo yung fourth state nyo Yung fifth state which is social media. Kung walang social media, baka durog na yung mga congressman Nice JB, salamat sa $4 Canadian.
Listening while practicing coloring on mannequin. Nice being. Babae ko po ba? At parang maganda ata ho yung picture niyo. Ang gandi mo. Hindi ba sa totoo lang powerful naman. Huwag na ho tayong magmamaangan. Pag ang media ang bumanat, kaya talagang durugin ng tao. Alala niyo yung kay Corona? Hindi coronavirus, yung Corona. Si Chief Justice Corona. Inaraw-araw niya yun eh. Pinalabas niyong masama. Akala talaga ng tao nun, sobrang sama si Corona eh. Ngayon na lang lumalabas na bayani pala yun kasi tumutol sa kay Aquino. Buti na lang talaga may social media eh. Kung wala sigurong social media, malamang durog na ito mga to. Kasi isipin nyo ganito, isipin nyo na lang, walang social media. So pinakalat nila na ito si Marcoleta author ng franchise ng ibang mga network. Ano pa? Etong sila Remulla kesyo siniraan na ganito. Inaraw-araw yung pagkakamali niyang hindi na ganito. O ano pa? Ito si Defensor, yung kanyang environment. Paano siya nakapalag? Sumagot siya sa social media, di ba? Naalala niyo yung kay Defensor? Yung kay Defensor, pinagbibintangan siya, gumaganti lang daw siya sa ABS-CBN kasi si Sec G na dati binanatan yung kanyang mining company. Buti, nasagot niya sa social media. Kung wala, kung hindi binigay yung panig niya, o kaya kung bigay man yung panig niya, in-interview man siya, ilalabas lang ng isang beses, pero yung balita na, ganito siya, masama siya mga 10 beses. Si Mocha nga, ito alam ko to, personal to. Pag si Mocha nagkamali lang ng konting-konti, talagang more than 5 times nire-report sa isang araw ng isang network. Talagang dinudurog siya eh. Kasi naalala ko yung sinabi ng senador, isang senador na kailangan natin durugin si Mocha dahil malaking impluwensya niya noong 2016 election. Naalala ko talaga yun eh. Kaya talagang lahat ng media binabanatan si Mocha. Babanatan siya tapos hindi siya bibigyan ng hindi nagtatanong. Walang nagtatanong sa kanya. Pwede bang malaman namin kung ano yung ano mo? Walang ganun. Pasayawin muna natin si para medyo lumamig-lamig naman yung ulo ko. Pasayawin muna natin si Ivana. Pasok, Ivana. Thank you very much. Palakpakan. Kaya nakakapundi talaga. Wala pa bang live si Pangulong Duterte bago tayo tumalon na naman sa susunod pa nating usapin? Na-late yung bubwit natin doon sa yung ating boss doon sa mukhang baka bukas na ipapalabas yun. Gusto nyo sabihin ko na yung sinabi ni Pangulong Duterte? Joke lang. Hindi naman ako ganong klaseng yung, uy, pengi naman ng scoop, scoop. Para mauna ako, exclusive. Ganon. Hindi ako ganong kakapalang muka. Nakichismis lang. Ano sir sabi ni boss? Biro-biro lang. Boss Banat, sabi ng office mate na misis ko, baby face ka daw. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag nagugulay lang kayo, basta hugasan nyo lang na mahusay yung gulay kasi minsan inuuod yun eh. Pag kain mo yung uod, siraan tiyan mo. Nagmamadali ko kasi ako, niluto ko kagad eh. Ito pa, pag-usapan natin to ng konti. Ito pa pala yung sinabi ni Julius Babaw. Oy, grabe, Coco Tiffany, salamat sa 2,440 palakpakan. Thank you very much. Ito pa sinabi ni Julius Babaw. Dito ako talaga, sabi ko nga nag-aanap ako kasi si Karen Davila, minuminuto nagtitweet yun ng kasinungalingan eh.
O kaya hindi man magti-tweet, mag-re-retweet yun. Sabi ko, ayoko na siyang kunin na banatan kasi alam naman natin ang level ng utak ni Karen Davila. Di ba? Sa totoo lang. Sabi ko, tingnan ko nga ito si Julius Babaw. Meron pa siyang ganito ha. Ito na naman. Sabi ko nga eh. To my fellow ABS-CBN employees, do not lose faith in God. Remember the story of Job. The Lord has taken away everything from him, but his faith never faltered or whatever. In the end, he reaped all blessings from God. Be like Job in these dark times. Ang landi mo! Ay, mali. Mali yung pinindot ko ha. Ito dapat sa'yo. Oh. Kung ginagamit ka nga ba ng Diyos, so ikaw yung gumagamit sa Kanya! Ayan. Yan talaga ho kayo. Alam nyo kung bakit? O sinasabi nito ni Julius Babaw kaysa daw yung kay Job. Remember the story of Job. Diba yung kay Job? Ano nangyari? Kwento ko lang ng konti. The Lord has taken away everything from him. Kasi nung una na nawala yung kanyang mga ari-arian. Pati lahat ng mayaman kasi si Job, meron siyang mga animal. Marami siyang animal. Parang ABS-CBN, maraming animal dun eh. Parang ganun, mayaman. Ito totoong animal. Yung sa ABS-CBN, mga animal lang talaga. Ito, mga animal, marami ho siya. Herds, marami talaga. So, to the point na nasunog yun, nawala, namatay. Pati yung mga bahay niya, namatay. Yun yung balita. And yet, naging tapat siya sa Diyos. Okay? Pangalawa nun, namatay, kaibigan, kapatid. Anak. Ang natira nga lang yung asawa niya. Yung asawa naman niya, ano mo na kasi, isumpa mo na ang Diyos, sabi sa kanya. Tamang asawa talaga, oh. Joke lang. Galit talagang hanggang to the point na dalagyan na rin siya ng sugat-sugat. Pinayagan ng Diyos na malagyan siya ng anumang sakit. Basta wag mo lang papatayin si Job. Wag mo lang ganun. Alam nyo, hanggang bandang dulo, bumalik sa kanya lahat ng pagpapala more than times 2. Kasi naging tapat siya. Okay? Pero ito ang nakalimutan nito ni Julius Babaw. Ano yun? Eto, babasahin ko na lang. Wait babasahin ko. Job chapter 1, verse 1. Sa lahat niya ng kaligtaan niya, ito ang nakalimutan niya. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Bakit niya kako nakalimutan? Iyan ho ba ang ABS-CBN? Nung totoo? Ang ABS-CBN ba blameless and upright? Medyo wrong context si Julius Babaw dito. He feared God and shunned evil. Yan ho ba? Ganyan ho ba ang ABS-CBN? Para hong iba. Kasi dito, ang dito is righteous si Job. Sandali, ganyan ho ba kayo para sabihin mo, hindi, babalik din uli yan sa atin yung pagpapala na ngayon, nawala. Okay, nawala lahat. O wala tayong ganito, wala. Babalik din ho yan. Sandali, nagkakamali ka. Sa Biblia righteous si Job. Kayo ba righteous? Bakit masasabing hindi righteous? Sandali, ano ba ginawa nyo sa mga dati nyong empleyado? Sige nga tanungin ko nga kayo. Ano bang ginawa ninyo doon sa mga 10 taong mahigit? May iba 20 years na hindi nyo ginawang regular. At quarantine? Sa SARS, sabi ni Weng Hidalgo. Ikaw ba regular? Hindi. Hindi po. At walang quarantine para sa inyo. Punta ka na lang ng clinic. Pero yung regular, dyan sila, naka-quarantine sila. May pabahay, may ganun. Yan ba masasabi mong you're righteous? So wag mo i-compare yung sarili nyo kay Job. Wala yun. Baka pwede pa kay Pedro. Bakit? Si Pedro, di ba? Tinakwil ang Panginoon nung siya ay Pero bumalik siya, naghumingi siya ng tawad, nagrepent siya. Yun ang dapat gawin ninyong ABS-CBN. Magrepent kayo.
Ayusin nyo yung mga pagkakamali ninyo, yung pagtatago ninyo ng tax dun sa Big Dipper. O, okay, legal yun. Pero alam natin na sabi nga ng mga congressman, yun ay paraan para bumaba ang babayaran nyo sa gobyerno. O, ano pa? Yung kasinungalingan yung misrepresentation ninyo na sinasabi ninyo wala kayong problema sa DOLE. Meron pala kayong problema sa DOLE. Bakit nyo sinasabi? Meron pa isa dyan. Bumanat na naman. Ano ko nga yun? Tinweet ko nga yun eh. Ano ba ito? Nakakalimutan ko anong pangalan nito. Sandali ha. Tinweet ko siya ha. Wait lang ha. Tinweet ko siya. Tingnan ko ha. Wait ha. Mga taga ABS-CBN talagang ang kakapal ng muka. Sinabi na nga ng DOLE na nagsisinungaling sila at nilinlang nila yung kongreso. Hala! Talagang ipagpipilitan pa rin. Ito si Citizen Jane. Tapos bakit ko to? Kasi nilike ni na Karen Davila. Anak ng tutsa, na keso sinasabi, clear daw sila ng DOLE. Ano ba yan? Kaya po sana, ito Mr. Julius Babaw, ewan ko wrong context ho kayo ng pagsasite ng Job. Siguro, maganda di ba ulit-ulit ko nga sinasabi, wag niyo stop using God. Kasi if you really understand who God is, the first thing that you would do is to repent. Remember, yung kay Isaiah ba yun? Tama. Andali lang ha. Siguraduhin ko lang ha. Kay Isaiah, sa Book of Isaiah, chapter 6. Verse 1, in the year that Uzziah died, King Uzziah died, I saw the master sitting on a throne, high exalted, and the train of his robes filled the temple. Angel seraphs hovered above him with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with their feet, and with the 2 they flew. And they called back and forth one to other, Holy, holy, holy is the God of the angel armies. His bright glory fills the whole earth. Alam niyo ba ba't ko binasa ito? Kasi kung itong mga ito naiintindihan kung sino talaga ang Diyos, the first reaction would be wala yung wala yung pagmamalaki, wala yung pagpapalain ulit tayo, tiis lang tayo, walang ganyan. The true person na nakilala ang Diyos, ang unang reaction niya, Lord, I am a sinner. Kaya nga ito holy, holy, holy. Ibig sabihin na pag nire-repeat sa Bible ang 3 beses, ibig sabihin nun perfection. Pag sinabi ng Lord, truly, truly, truly I say unto you. Ibig sabihin, wala ho kasi sa Hebrew noon, wala ho yung very prettiest, walang ganyan. Wala yung pretty, prettier, prettiest. Wala hong ganyan. Sa salitang Hebrew. Wala ho yung good, better, and best. Wala hong ganyan. Pag gusto nilang i-emphasize sa isang bagay, they repeat it. Halimbawa, hindi nila ginatawag na holy, holier, holiest. Kung gusto nilang holy, pinaka-holy, i-repeat lang nila yun. Holy, holy, holy. Nung nakita nito ni Isaiah, nung namatay si King Uzziah, nakita ni Isaiah ang Panginoon, the first thing na lumabas sa kanyang bibig, holy, holy, holy is God of the angel arms. As in, yun? Sa kanyang pagkukumbaba na, Lord, banal ka, kataas-taas ang Diyos ka, ako wala, mababa ako. Yun ang unang reaksyon ng taong nakakita sa Diyos. Yan ang reaksyon ng taong naintindihan kung sino ang Diyos. Kaya itong sabi ko, hindi naman sana nga itong si Julius Babaw, sasabihin niya, hindi, to my fellow ABS-CBN, do not lose faith in God. Remember the story of Job. Kung talagang naintindihan mo the story of Job, you will not even compare yourself to Job. Job was righteous in the eyes of God. We are not. Especially your network.
Parang awa naman. Aminado na nga yung mga boss ninyo na talaga may pagkakamali kayo. Kayo pa rin, ipagpipilitan nyo pa rin na maayos kami. Nabaguhin sana ang puso ng mga congressman. Isipin sana ng mga congressman. Ay, kakainis. Doon na nakakainis eh. Sabi ko nga kung siguro, pasok nila. We're here and we're just saying na sorry for our mistake. We will change everything na mali namin. Alam mo, baka hindi tumagal yung ano? O yan na, tapos na usapan. Umamin na sila ng mali. Na yun, our franchise now, sabi ko, ewan ko ba ba't wala nag-advise doon? Kung sinabi lang siguro nila, nakasalalay na po ang aming franchise sa inyong mga kamay. Sana ho mahanap niyo sa inyong puso na mapatawad kami. At babaguhin namin ito. Pasensya na po, humihingi ho kami ng tawad. Alam niyo siguro, baka ngayon tapos na usapan, binoto na kayo ng yes, sige, bigyan natin sila ng franchise. Pero wala kasi wala talagang remorse sa part ninyo. Walang anong tawag doon, walang pagsisisi, mali, hindi Feeling nyo talaga, tama kayo. Yan ang problema. Di ba ho? Buti naman di sumasakit ng tiyan ko.